Good day mga ka-sports natin dyan. Team China, binomba ng malalakas na spike ang Alas Pilipinas at hindi nga nakaporma dito ang ating Team Philippines. Bagamat alam naman natin na powerhouse talaga ang China, pero sinubukan naman ng Alas Pilipinas na makontrol sana nila ang laban. Medyo nakakasabay naman ang Team Philippines, ngunit wala talaga silang pangtapat sa mga magagaling na spikers ng Team China. Mas malupit ang China sa galawan at halos wala nang balikan ng bola kapag sa kanila na nga napunta. Samantalang ang Team Philippines ay kinukulang talaga tayo sa floor defense. Samantalang marami naman mga netizen na nakakapansin na hindi nga masyado mabilis ang kilos ng Alas Pilipinas at madalas nga silang mahulugan ng bola at ang malalakas na spike ng Team China ay hindi nga nila to makuha-kuha. Ating sisilipin ang mga kakulangan ng Alas Pilipinas kung saan ba sila natalo at bakit gayon na lamang napabagsak sila ng 3 set lamang at hindi nga sila nakaporma at winalis talaga sila ng Team China at ang Alas Pilipinas ay hindi man lang nakaisang set. Eto na nga ang mga rason kung bakit sila natalo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Alas Pilipinas, medyo pumalag naman pagdating sa Team China. Ngunit hindi talaga nila kinaya ang bangis at lupit nga ng China. Saan-saan ba nagkulang ang ating Alas Pilipinas at bakit gayon na lamang sila tinalo sa loob lamang ng 3 set? Narito na ang mga dahilan kung bakit nga sila pinatumba kaagaran ng Team China. Number 1. Ang China ay powerhouse. Isa sa mga pinakamalakas na team ang China, kung kaya alam natin na medyo tagilid talaga ang Alas Pilipinas. Swertehin na lang talaga tayo kung makakuha tayo ng panalo pagdating nga sa China. Isa yan sa mga naging dahilan. Dahil nga powerhouse ang China ay hindi talaga basta-basta yan magpapadaig sa Alas Pilipinas na pabago-bago nga ang mga players. Number 2 na dahilan, ang ating libero. Ang libero nga natin ay hindi masyado solid. Hindi kagaya ng libero ng Team China, ang mga spike nga ni Espejo na malalakas, ni Umandal at ng iba pa ay nakukuha nga agad ng libero. Nagdadive talaga ang nasabi nating libero ng China, pero kitang-kita naman natin pagdating nga sa floor defense ay kulang na kulang ang Alas Pilipinas. Yan talaga tayo natalo mga ka-sports. At hindi lang yan, natalo pa tayo pangatlo kundi sa error na rin. Sobrang dami pong mga error ng Alas Pilipinas, lalo higit ng ating mga malalakas na spikers ay madalas ngang mag-out ang kanilang mga services. Isa pa yan sa mga nagpatalo sa Alas Pilipinas. Kinakailangan talaga na mag-adjust sila sa next game para manalo nga sila kontra sa Bahrain. At hindi rin basta-basta ang team ng Bahrain, pero sa tingin ko kayang-kaya tong talunin ng Alas Pilipinas dahil nga pagdating nga sa Team China na powerhouse at malakas, tinalo nga tayo pero lumaban naman ang Alas Pilipinas. Kung kaya alam natin na magkakaroon rin ng panalo sa Pool A ang nasabi natin Alas Pilipinas para nga magtuloy-tuloy tayo sa semifinals at manalo tayo kinakailangan sa Bahrain. Pero kapag nalaglag sila sa Bahrain ay wala na talaga silang pag-asa na magkaroon nga ng podium finish. Pero alam ko kayang-kaya yan ng Alas Pilipinas dahil malakas naman ang Team Philippines, kinakailangan lang mag-adjust at less error lang. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Good luck mamaya sa kanilang laban.